Nasa ating linya, tagapagsalita ng militar, si Colonel Francel Padilla. Good morning, Colonel. Magandang umaga, Ed. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. May Independence Day na Independence Day. Nagtatrabaho AP dyan sa... Nasa Canada ko kayo, ano? Ayong umaga. Yes, sir. Meron po tayong 128 Independence Day celebration dito, no? Graced by our Secretary of National Defense nga dito sa Canada ngayon. Nandiyan pala si SND. Kamusta kayang reaksyon ni Secretary Gibo, partner? Colonel, doon sa... nilabas na naman ng... Although natanong na namin siya dito, doon sa pahayag ng China na bad na raw siya at kanyang pamilya. May parang dagdag yun na parang bawal nang makipagtransaksyon o makipag-usap ang mga sino mang opisyal doon. Oo. Nakausap mo ba siya, Ma'am Colonel, tungkol doon? Well, sir, no, basta naman, sir, kung ano ang moving forward ng ating Secretary of National Defense, full support po tayo dito sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Oo. Ma'am, puntahan lang natin yung sitwasyon dito. Last Monday ay natanong din namin si AFP Chief, si General Omet, at patungkol pa rin dito sa pangyayari o sa binabantayan nating Independence Day celebration. Ang sabi niya sineseryoso raw ng AFP yung mga nakikitang banta sa seguridad. Kumusta, ma'am? May ganito ba talagang threat sa ngayon? Sa ngayon, sir, no, yun namang assessment natin dyan na same as the usual natin na reports, no, na meron ngang possible na magkakonduct ng rally, no, and of course yung mga paggrupo-grupo nga ng ating mga kababayan dyan. Siyempre, nagse-celebrate po tayo ng ating 128 na araw ng ating kalayaan. But dito naman, of course, sa mga ganitong pagkakataon, no, frontliners pa rin natin ng ating Philippine National Police dyan. And again, the Armed Forces of the Philippines is here, no, para maging augmentation kung kinakailangan man at kung sakali nga na kailanganin yung tulong natin. Bago ko lang ipasa kay partner, Colonel, ang nakikita kasi ng ilan na reports, lalo na coming from the social media na rin, talagang may mga movements at allegedly armado yung ilan sa ating mga kababayan. Of course, ayaw nating manakot, pero galing na rin sa bibig ng ating authorities, lalo na sa Senado. May ganito bang nakikita yung AFP? Yung ating threat assessment, no, inailabas naman na din yan. Nagsalita na din ang ating PNP side tungkol dyan. And of course, sa atin nga dito sa Armed Forces of the Philippines, wala naman tayong nakikita, no, ng ganyang klaseng banta. For our side, naka-ready pa rin, no, yung ating augmentation troops through our NCR command. At kung kinakailangan ay mag-augment tayo sa Philippine National Police dito. Lagi pong sinasabi, laging kumakalat sa social media yung mga desktop plot na yan. Paano po yan tinutugunan ng AFP, ma'am? Yung mga ganyang kumakalat na balita o impormasyon sa social media. Well, ang ginagawa natin dyan, ma'am, no, is of course to get the public be very well informed tungkol nga dito sa mga kaganapan dito sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And with that, no, we encourage yung mga kababayan natin to use itong mga official channels natin para pagkuhanan nila, no, ng mga legit na information at hindi sila maniwala sa kung ano-ano lang lumalabas dyan o kung mga haka-haka, no. Let's get our facts straight from official channels, no, and government channels po. Oo. Lipat lang ako dun sa disaster response, Edniel, ano. Yung disaster response, bukod po sa seguridad po ng ating mga kababayan, paano po yung ating mga tauhan po dyan sa may Mindanao? Sila po katulong pa rin para dyan sa isinasagawang rescue operations, retrieval operations hanggang sa ngayon? Yes, ma'am, no. Of course, nasa frontline tayo lagi dito sa mga ganitong pagganyang mga sitwasyon. Ang nagkukumpas po dyan ay ang ating Office of Civil Defense, no. Katuwang po ang AFP dyan to deploy our troops, our equipment, and of course, our skilled personnel, no. Sa humanitarian assistance and disaster response, we have specialized units na may capabilities, no, and mayroong equipment na para dito sa mga ganitong operation. And of course, all hands on deck tayo dyan sa pagtulong sa ating mga kababayan na tinamaan nga nitong nahuling earthquake na naganap po.
Ano na ang update dun, ma'am, sa mga nag-signify daw na military partners natin to help dito ho sa isinasagawa pa ring recovery dyan sa Mindanao? Well, yun nga no, ang taga-kumpas natin dito ay ang OCD, kung ano man ang i-direct no for us to play part, na maging team player po tayo dito, no, makikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya, and of course kung sino man po ang gustong magpahatid ng tulong, we'll just organize this po through the OCD. Last na on my part, ma'am, sa dami po ng mga nangyayari ngayon, may lindol, merong issue ng distab plot umano, meron po tayong isyong politikal. Ano po ang naisipabot ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa mga Pilipino tungkol po sa papel ng ating militar? Well, dito nga no, lagi naman natin po yan na ina-assure ang ating mga kababayan na ang inyo pong sandatahang lakas ng Pilipinas ay buo po kami. Kami po ay professional, non-partisan po tayo, no? Ang ganyan po ang pinakita natin even po dito sa mga nakaraan, no, na mga pag-celebrate nga natin itong mga milestones natin sa ating bansa. We have shown our professionalism, we have shown our unity, and let's give po itong democratic processes a chance, no, na umusad po at lumabas po ang gusto po talaga nating mapatunayan dito po sa ating mga democratic processes. Sa pag-celebrate po natin ng ating 128 araw ng kalayaan, narito po ang inyong AFP to make sure na patuloy nyo pong ma-enjoy ang demokrasya po na yan. Oo, ma'am, total yan na rin na pinag-uusapan natin. Binanggit ni Senator Lacson days ago na bate raw sa kanyang hawak na impormasyon ay may, sabi niya, growing frustration na umabot na hanggang sa mga battalion level o regional level. Kumusta yung monitoring ng AFP, ma'am, regarding this statement? Well, pinabulaanan na po ito ng anyong Philippine Army, no? Naglabas na po sila ng statement dyan, no? And sa side po natin, patuloy po natin itong minomonitor, and ang assurance po natin sa ngayon po, no, wala pong ganyan sa ating hanay. Wala pong usapin tungkol sa destabilization. Buo po kami, and kami po ay patuloy po nagagampanan ng aming misyon. Ang focus po natin, no, itong ang pagtulong sa ating mga kababayan sa ating humanitarian assistance and disaster response, and of course yung pagprotekta ng ating soberenya, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. So habang nagse-celebrate po ang iba para dito sa anniversary po ng ating kalayaan, ang inyo pong AFP ay nandito po performing our mission to the letter, and patuloy po tayo na gagampanan ang aming trabaho para po patuloy po natin, no, na ma-enjoy itong kalayaan nga po na tinatamasa natin. Alright, maraming salamat, ma'am, sa oras. Di na namin kayo abalahin at ingat po kayo dyan sa inyong mission sa Canada. Thank you. Thank you very much, and mabuhay po kayo. Ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Padilla.